Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Unang Tesalonica, Kapitulo 2. Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Kundi palibhasay, nagsipagbata kami ng una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Pilipos ay nakagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Diyos, upang salitain sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming kaligaligan. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugot sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ang pagkukunwari, saksi ang Diyos, ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaaring magsigamit kami ng kapamahalaan gaya ng mga apostol ni Kristo. Kundi kami ay nagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo-amo ang kanyang sariling mga anak. Gayon din kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ang aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Sapagkat inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam, amin ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos na kami ay gumagawa gabit araw, upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Kayo'y mga saksi, at ang Diyos man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ng inugali namin sa inyong nagsisisampalataya. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo, na nagsipatay sa Panginoong Jesus at gayon din sa mga propeta, at kami ay kanilang pinalayas at di nangagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao, na pinagbabawalan kaming makipag-usap sa mga hentil upang mangaligtas ang mga ito, upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan, ngunit dumating sa kanila ang kagalitan hanggang sa katapusan. Ngunit kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay nangagsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais, sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli, at hinadlangan kami ni Satanas, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong
na ipinagmamapuri. Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan.